Hello na mga kachurba. Tara na tayo magkape. Masarap. Masarap ang kape kasi sarap. Ito naman siya. Kape. Sarap. Tara na tayo na magkismis. Chikahan. Tara na magkismis chikahan. Kasi, naalala ko lang. Naalala ko lang. Kasi, nanood kasi ako ng ng palabas lang. Movie. Alam naman maganda kasi mga movie noon. Mas magandang panoorin uli. Kaya panood ko lang kahapon. Kaya naalala ko lang, experience ba? Experience. Kaya sa kismis na ito, malamang, kismis, sarili ko na naman, ang ikikismis ko sa inyo. Dahil, kismis ko ang sarili ko ngayon. Kasi ito ay isang experience ko talaga. Experience ko to, tandaan mo yan. So, meron akong tropa dati kaklase. So, syempre yung medyo may edad-edad kami dati. Wala akong karelasyon noon. Ngayon siya, meron siyang tropa. So, pinagkilala kami dalawa ng tropa niya. Kasi siya, broken siya. Sobrang mahal na mahal niya yung karelasyon niya, nakalibin niya. Pero, ilang beses siyang umiyak. Lagi, paulit-ulit ng kanyang pag-iyak. So, dumating sa point na siyempre wala rin akong karelasyon dati. Kaya kami dalawa, nag-date kami. Medyo matagal-tagal pa nga kami nag-date noon kasi nga, yung isa, medyo hindi pa ready kasi lagi siya naiyak di tayo. Ako kasi, wapakalis kasi ako pag nakapaghiwalay na ako sa relasyon, wapakalis na ako. Kaya, di ba, sa totoo lang, napakadali talaga maghanap ng karelasyon. Diba? Kahit hindi naman kailangan maganda, nakakapag-relasyon din agad. So, dumating sa point na nag-meet kami. Siyempre, enjoy ako dahil. Enjoy ako kasi siya for the first time. Ay, hindi naman first time. First time kami mag-meet. Dito, tawa ako dahil. Pero kami may trabaho. Pero, magkalayo kami. Kaya, siyempre, uso yung mga cellphone. Kaya chat, video call. Nagkita kami. Nag-enjoy kami pareho. Nag-enjoy kami. Masaya kami dati. Nagkakwentuhan kami tungkol sa karelasyon niya, karelasyon ko. Kung paano nagkaroon ng problema, paano nagkahiwalay. Yun, hanggang nag-enjoy kami. Nag-enjoy sa mga chikahan. Siyempre wala pa kami lampungan. O walang lampungan. Kaya chika-chika lang date. Kasi may trabaho kami. So, after nung mga ilang linggo-linggo, siyempre linggo-linggo, nagkita na kami. So, sa sobrang enjoy namin, medyo nakaka-move on siya. Kasi nag-enjoy kami dalawa. Kasi ako wala akong pakialam sa karelasyon ko. Kasi hindi ko kailangan makahanap ng panibago. Parang ganun. Pero siya, as in talagang sobrang hirap na hirap siya ma-move on. So, habang nag-enjoy kami, kahit sa paulit-ulit na pagkita namin dalawa at nag-enjoy kami, nakaka-move on siya. Kaya masaya kami. Tapos may time na naka-stay siya sa akin. After nun, hindi ko akalain, nag-chat at nagko-call yung karelasyon niya. Ayaw niya na makipagrelasyon. Dumating sa point na nasa bahay ko siya, naka-stay siya nun, dumating sa point na natawag na naman yung kalibin, yung karelasyon niya dati. Ayaw niya na makipagbalikan. Pero yung ex niya, gusto makipagbalikan sa kanya. Ayaw niya na. Kasi para sa kanya, paulit-ulit niya na in-accept na maghiwalay na sila. Kasi lagi siya naiyak, lagi lang siyang inaaway, lagi siyang niloloko. Kasi sa sobrang pagkamahal niya doon sa ex niya, kahit na paulit-ulit siyang niloloko dati, lagi talaga iyak siya ng iyak. Kaya yun, nagkagustuhan naman kami dalawa, naging masaya kami. Dumating sa point niya na ayaw niya na makipagbalikan. Kaso nagka-problema na yung ex nga niya, gusto niyang makipagbalikan na naman sa kanya kasi sa bubo nga siya na uto-uto nga, kaya inuulit na naman siya ng ex niya na magbalikan. Ayaw niya, minsan di siya nauwi sa kanila kasi nga gusto niya dito na magtrabaho, malapit sa akin. Kaso hindi siya nakapag dito, trabaho kasi nga doon pa rin siya sa kanila trabaho. After nun, nakiusap mismo yung magulang ng ex niya na magkita sila. Ayaw niya talaga. Kinausap niya ako na ano ba dapat daw niya, dapat niya kung makikipagkita siya uli kasi nga yung magulang mismo ng ex niya ang napag-usap sa kanya. So sabi ko sa kanya, is choice mo na yan. Kasi tayo naman bago lang tayo. Ikaw, choice mo na yan kung makipag-usap. Basta maging ready ka, maging marap ng ayos para maging malinis ang usapan nyo. So, malis siya, nagpaalam naman sa akin, pagpaliwanag din. So, hinayaan ko siya, nag-usap silang dalawa na, nagsalita sila ng ayos. Kaso sobrang pagbalikan sa kanya ng ex niya, na dinaan sa pananakot, na kailangan magbalikan sila kasi kung hindi, gusto niya mamatay na. Parang ganun, gusto niya mawala na siya. Gusto niya nang mawala. Kasi ayaw niya na, pero natakot siya kasi ayaw niya na mga ganun. So, after nun, yung magulang ng ex niya ang nakipag-usap sa kanya at humingi ng tulong, parang ganun, parang pinilit siya, balikan niya na yung anak niya kasi nga kung magka-problema yung anak niya, para masisi pa siya. So, dumating sa point na umiyak, tumawag siya sa akin habang naiyak. Yun nga, si jowa, yung unang jowa. So, bakit nagkausap kami na naiyak siya? Kasi, para sa kanya, kaya kung kailangan ba niya makipagbalikan sa ex niya, pero yung magulang mismo ang nagmakaawa para magbalikan sila. Siyempre, naiiyak din ako for the first time sa panakarelasyon ko, naiiyak talaga ako kasi nag-enjoy na ako sa kanya. Sobra kami nag-enjoy. So, after nun, so, ang ginawa niya, sabi ko sa kanya, dami chismis, may nangyatang binay chismis na, makapag-relax na.
So, dumating sa point na sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan mamili, sabi ko sa kanya. Huwag kang mahirapan kung talagang, kung gusto mo talagang makipagbalikan, hindi mo na kailangan problema kasi hindi naman kita pipilitin. Hindi kita pipilitin kumbaga, huwag mo nang pilitin na makipagrelasyon sa akin kasi bago lang. Oo nga, nagmahal tayo ng sobra. Kaso, dumating si ex. So, para ang point ko kasi nun, sige, makipagbalikan ka na kasi alam kong mahal na mahal mo siya. Kasi sa paulit-ulit na ginawa sa'yo, na pananakot. At saka, tawag nang, mahanap kasi ng ibang relasyon dati, ulit-ulit nga. So, dumating sa point na, umiiyak na siya na, maghiwalay na lang kami. Sabi ko, sige, okay lang. Na magbalikan na kayo kasi para maging maayos ang sitwasyon mo. Maging okay ka, maging masaya ka ulit. Pero mahirap din sa akin. Kasi for the first time, doon ako na-inlove talaga ng yung time na yun. So, kumbaga binigay ko na rin, ready ko na lang ang sarili ko. In-accept ko kung ano yung nangyari. Kung bumitaw na ako, okay lang. Umiiyak siya, habang natawag siya, nag-uusap kami. Naiyak din ako. Nang wala na siya. Pagkatapos namin mag-usap sa cellphone, hindi ako umiyak. After nun, doon lang ako umiyak. Kasi siyempre, bumitaw na lang ako. Kumbaga, bumitaw na lang ako. Kasi, ganoon din, magulo din eh. Ma-stress lang ako sa ganyan. At least, kumbaga, hindi, ang point ko kasi ito para sa akin. Problema mo na lang yan. Sige, ayoko na ma-stress. Kasi paulit-ulit na sa'yo, ulit-ulit na sa kanya. Ginawa yan. Pero, ganun pa rin, mahal mo pa rin siya. Yeah. Okay. Stop na tayo. Yun. Mahirap magpaliwanag. Naghahabol kasi ako ng video dito. Kaya mawawala na naman ang video ko dito. Kaya hindi ako ganun kaklaro. Mahirap. Pero na-inlove din na talaga ako dun. For the first time, na-inlove talaga ako dati. Yun. After nun, sa totoo lang, nagkabalikan na nga sila noon. Pero, ang ending, nagkahiwalay din sila, mga engot. Siyempre, kaya naulit sa kanya kasi, nahuli-uli niya na nagkaroon na naman ng panibagong ka-cure ba? Nakakaloka mga ganyan, ulit-ulit. Kaya sabi ko sa kanya, kapaging tanga, ay huwag nang paulit-ulit. Tama nang maging tanga ka ng isa, huwag nang paulit-ulit. Kaya napakabobo na pag ganyan. Ismuli, day, una inlove din ako sa ganyan. Pero pag hindi naman ako naging bobo ng paulit-ulit, ismuli, day. Nakakaumi din mga ganyan, day. Mas masarap na mag-adobo kaysa paulit-ulit ka. Ano ko na lang. Yun lang, parang na ano lang. Nagmamadali lang ako magchika sa inyo, kaya alam mo naman ang pag-load ko dito at saka yung cellphone ay nagwawala na naman tipong nakakabuisit. Sige na nga, yun na nga, ang pinaka-ending yan. Once na nakapag-relasyon ka at paulit-ulit ka na sinasaktan at niloloko, oo, kahit na mahal mo yung tao, pero ikaw, mahal din, pero nasarapan siya sa iba. Ang paulit-ulit, kaya ayaw ng araw-araw, ayun, kaya dapat paulit-ulit. Pero ang mahalaga sa kanya, magkasama sila sa isang bahay. Nga, hindi ganun, bobo ka talaga pag ganyan. Kaya mas maganda, masarap magmahal, pero kailangan mo mas mahalin ang sarili mo. Ayun ang importante. Para sa akin ayun talaga pinaka-importante, kaya hanggang ngayon single ako eh. Ganun ako once na naging magmahal, madali magmahal, pero ang sarili mo, hirap magmahal sa iba, pero ako, sarili ko, inuuna ko lagi. Kaya hanggang ngayon, single pa rin ako. Ganun ako magmahal eh. Mahal ko sarili ko, dahil. Kaya, tara na, goodbye na nga. Kapag na nga. Dahil, pag naguluhan ka sa chismis ko, bahala na. Naalala ko lang. Okay, bye.